Next in the president's itinerary today was in Loon in Bohol. It will be recalled that the province was ravaged by a killer 7.2 quake last year. Again, here's Elena Luna. Around 5 in the afternoon, President Aquino arrived at Congressman Natalio Castillo Sr. Memorial Hospital in Loon, Bohol. The hospital collapsed during the 7.2 magnitude earthquake last October. With the assistance of DOH Secretary Enrique Ona, President Aquino inspected the retrofitted hospital. Before proceeding to the medical facility, the President visited the bunkhouses in Barangay Cugon. According to DPWH, 80% on project has been completed. There's another housing project in Tubigon. During the public dialogue where PCOO Secretary Herminio Coloma Jr. served as moderator, President Aquino met 7 calamity survivors from Bohol and Leyte. One was Tess Policarpio from Tanawan, Leyte, who makes a living by producing bags from mats. Another was Wendell Corregidor, who was able to save 10 neighbors despite his disability. Ang gusto ko lang ay maging isang volunteer mo sa aming probinsya ng Leyte para bumangon kami uli. Volunteer, may pinakita ng tunay na gilas. Yun na siguro yung character reference. Palagay ko malakas na loob kong i-recommenda sa permanenteng trabaho, at least kay Governor Petilla ng Leyte, at kung hindi naman doon sa kanyang butingin na si Mayor Martin Petilla. At baka naman sakali may salbi yung rekomendasyon ko sa kanila, makikita kami bukas, na baka naman pwede natin masabi. Meron doon tayong talagang programa sa patrabaho sa person with disability. President Aquino stressed his visit to Bohol is part of celebrating the anniversary of People Power. Ito ang ipinagdiriwang natin tuwing anibersaryo ng EDSA. Ngayong taon, ipili natin kilalanin ang mas malawak pang diwa ng People Power. At yan po ay bawat Pilipino sa amampanig ng bansa, lalo na ang mga umaharap sa hamon at nagsisikap na iahon ang sarili at komunidad, ay tunay nga pong nagbibitbit ng pamana ng EDSA sa kanilang mga puso. Matingkad pong halimbawa ang inyong lalawigan ng kaisipang ito. Hindi po biro ang pagsubok na dinanan nyo noong Oktubre ng nakaraang taon. Mayroong mga nasawi, marami sa ipinundar ninyong ari-arian ang nasira, at pati nga po ang mga gusaling sagisag ng inyong kasaysayan ay gumuho dahil sa lindol. Ngunit sa kabila nito, ipinakita ninyo ang kakayahan ng Boholanong isabuhay muli ang People Power. Kaakibat ang dekalidad at epektibong pagkilos ng inyong gobernador, kitang-kita po natin ang tinatamasang pagbangon ng Bohol. He cited as examples the 88,600 food packs distributed, the more than 5,000 patients treated, and 1,800 beneficiaries of the Cash for Work program. The government has allotted 162 million pesos for the rehabilitation of roads and bridges in the province, including Tagbilaran Airport. As he returned to Bohol, the president said it is very the way of living of residents have returned to normal. Ipinakita nga po ng bawat isa sa inyo, gaano man kalakas ang lindol, walang kayang dumurog sa puso ng Pilipino. Ito ang tunay na diwa ng EDSA. Kung magbubuklod tayo, kung magsasakripisyo tayo, kung iaangat natin ang isa't isa, walang barikada, lindol o sakunang kayang humadlang sa ating pagtungo sa katuparan ng kolektibo nating mga hangarin. Patuloy lang po tayong magtiwala sa ating kakayahan at patuloy na manalig sa buong may kapal. Itindig natin ang bandila ng pagbabayanihan sa ating mga komunidad, probinsya at sa buong bansa. Tulad na nangyari sa EDSA noong 1986, patuloy nating ipabatid sa ating kapwa na tunay ngang walang Pilipinong nag-iisa, na sa kanilang bawat paghakbang, kasama nila isang buong sambayan ang ginagawang posible ang dating imposible. Before the president delivered his speech, Executive Secretary Paquito Ochoa gave a message. Ochoa heads the EDSA People Power Commission. Ang ating paggunita sa People Power ay isa ring pagkilala sa kabayanihan at pagtutulungan na ipinamalas ng mga Pilipino upang bumangon mula sa mga nakalulumong trahedya nitong nakaraang taon. From Bohol, the president Cebu for Day 2 of the 28th EDSA People Power Anniversary. He is also set to visit the provinces of Samar and Leyte tomorrow. For the People's Television, Elena Luna.